guys, nandito naman po tayo. Magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga ang nangyari guys, na ito natapos na nga. Naipresenta nito ni Angge yung kanyang nagawang packaging nga guys doon sa kanilang ibibentang kakanin nga guys. Ngunit hindi nga ito nagustuhan nito ni Diana, kahit nagustuhan nga ito ni na Miss Me nga guys, ngunit itong si Diana nga yung masusunod. Sinabi nga nito ni Diana doon kay Angge na mag-present na lang daw nga ulit ito kinabukasan. At ito nga guys, sinabi naman nga nito ni Tisay doon kay Angge na okay naman daw nga yung nagawa nito ni Angge. At doon guys ay etong si Hilda ay pinuntahan etong si Diana doon sa opisina nito. At nakita nga ni Tisay at Angge doon guys. At etong si Hilda ay sinabi niya doon kay Diana kung may kinalaman ba daw nga ito doon sa nangyari kay Kai. At sinabi nga nito ni Hilda na nagawa ba daw nga ito ni Diana dahil natalo daw nga sila sa kaso. At ito naman nga si Diana ay nagmangmaangan ito guys, at sinabi niya na pinaikot na din daw nga nito ni Dr. Ian yung ulo nito ni Hilda guys, at hindi daw nga siya magtataka kung yung anak daw nga nito ni Hilda yung kakampihan nito. At sabi naman nga nito ni Hilda na wala daw nga siyang kinakampihan dito kina Diana at Dr. Ian. Sabi nga din nito ni Hilda na tapos na daw nga siyang makisawsaw sa gulo nito ni Dr. Ian at ni Diana guys, dahil ito daw ngang dalawa ay puro daw di marunong magpatawad at magmahal daw nga guys, at ang importante lang daw nga sa kanya yung kanyang apo. At binantaan pa niya nga etong si Diana guys na kung sakali na may kinalaman daw nga etong si Diana doon sa nangyayari kay Kai ay kakalimutan na daw nga niya guys na meron daw nga silang pinagsamahan nito ni Diana. At doon ay umalis na nga agad itong si Hilda. Din ang nangyari guys na etong si Kai ay andun sa kanyang kwarto at nag-aaral pa rin nga ito guys, at sobrang stress na nga neto ni Kai guys, at naisip pa rin niya nga yung nag-viral nga na post tungkol sa kanya nga guys. At ito ay narinig niya din yung kanyang mga magulang na nag-aaway nga ito sa kabilang kwarto guys, at doon ay nag-aaway nga ito dahil din sa kanya, dahil eto ngang si Maggie nga guys ay pinagalitan yung kanyang isang staff doon sa hospital guys dahil sa hindi pagtatanggol nga daw doon kay Kai. At nagalit naman etong si Dr. Ian dahil bakit daw pinagalitan ito ni Maggie yung kanyang staff, dahil hindi naman daw nga kasali sa trabaho nga nung staff nila yung pagtatanggol daw doon kay Kai. At galit pa rin nga itong si Maggie at sinabi niya na kung ayaw daw nga gawin ang lahat para sa kanya ay ito na daw nga si Maggie yung gagawa. At ito naman nga si Kai nga guys ay doon naisipan niya nga na inumin yung gamot na ibinigay sa kanya nung kanyang kaklase nga guys. At ito na din ang nangyari na ito nga din si Tisay ay aalis na sana nga ito guys dahil hindi niya nga nakita itong si Ellie doon sa labas ng Bagong Siglo Foundation. Ngunit itong si Ellie ay dumating ito guys, at natanong niya nga doon kay Tisay kung iwan ba daw nga siya neto ni Tisay dahil na late lang daw nga ito ng 5 minutes. At sabi nga nito ni Tisay na akala daw nga niya na hindi daw sisipot etong si Ellie doon. Sabi naman nga ni Ellie na hindi daw porket nag-aaway daw nga sila hindi daw nga siya sisipot, at hindi daw nga yun dahilan para hindi daw nga niya sunduin etong si Tisay doon. At sabi niya na hindi daw nga niya iiwan sa ere etong si Tisay, at sabi naman nga ni Tisay na siya din daw ay hindi daw nga din niya iiwan etong si Ellie. At eto nga guys, eto nga ding si Dodong ay tinulungan nga itong si Angge doon sa kanyang project nga guys sa Bagong Siglo Foundation. Yung packaging nga guys ng kanilang ibibenta. At sabi naman nga nito ni Dodong na siguro nakabawi na daw nga itong si Dodong doon kay Angge dahil nagtatampo daw nga itong si Angge doon sa kanya. Sabi naman nga ni Angge na hindi daw nga siya nagtatampo, ngunit sabi nga ni Dodong na nagtatampo daw nga itong si Angge dahil sa gusto nga nito ni Dodong na tulungan itong si Kai. At doon ay sinabi din nito ni Dodong yung tungkol nga nito ni Angge at doon kay Otep guys. At eto ay nakita din nga nila na paparating nga din itong si Ellie at itong si Tisay. At akala daw nga nila na nag-aaway daw nga itong dalawa guys. Ngunit eto nga ay eto nga si Ellie at etong si Tisay guys ay hindi pa rin nga eto nagkakaayos nga guys. At kahit nagpaalam na nga itong si Ellie doon kay Tisay ay kahit nag good night na nga itong dalaw guys ay halata na hindi pa rin nga sila nagkakaayos. At doon ay sinabi nga din ito ni Tisay kay
Dodong na maaga daw nga silang matutulog dahil may lakad pa daw nga sila kinabukasan. At sabi naman nga nito ni Dodong na akala daw niya na hindi na daw nga nila itutuloy yung kanilang pagtulong doon kay Kai. Sabi naman nga ni Angge na samahan na lang daw nga nito ni Dodong etong si Tisay. At eto nga guys, ang nangyari na doon nga nagpunta na nga etong si Tisay doon sa opisina nito ni Dr. Ian nga guys. At kahit wala nga silang appointment ay pumasok pa rin sila doon. At sakto naman na lumabas etong si Dr. Ian nga guys. At doon ay natanong ni Dr. Ian kung ano ang ginagawa nito ni Tisay doon. Mananakita naman ba daw nga ito? At sabi naman nga nito ni Tisay na hindi daw. At natanong nga niya itong si Dr. Ian kung siya ba din ay mananakit na naman ba daw. At eto guys, sinabi na nga nito ni Tisay yung kanilang bakay doon nga guys na gusto nga nilang tulungan etong si Kai. Ngunit hindi naniniwala etong si Dr. Ian dahil alam naman niya na eto ngang si Tisay ay kaaway nga eto ni Kai guys. At sabi naman nga nito ni Tisay na ginagawa nga niya ito para kay Dodong nga guys dahil eto ngang si Dodong ay kaibigan nga eto ni Kai. At sinabi nga nito ni Tisay doon kay Dr. Ian na wala daw nga sa mga kaklase or kaibigan nito ni Kai na gagawa ng bagay na yun nga guys. At naisip daw nga niya guys na yung kaaway daw ng pamilya nito ni na Dr. Ian yung may gawa doon para targetan daw nga sila. At sabi naman nga nito ni Dr. Ian na imulat daw nga nito ni Tisay yung kanyang mga mata dahil yung totoo daw nga ay yung kaaway daw nga nito ni Dr. Ian ay eto daw nga si Diana. At sabi naman nga nito ni Tisay na bias daw nga itong si Dr. Ian. Sabi naman nga ni Dr. Ian na bias din daw nga itong si Tisay. At sabi nga nito ni Dr. Ian na bakit hindi daw nga imbestigahan nito ni Tisay etong si Diana at bumalik na lang daw nga etong si Tisay doon kapag tama daw nga yung ginagawa niya nga guys. At eto guys, gusto nga nito ni Dr. Ian na imbestigahan din daw nga nito ni Tisay etong si Diana para malaman din nila kung ano talaga yung totoo. At ito na din ang nangyari guys na yun na nga etong si Kai nga guys ay eto naghanda na para sa kanyang magiging exam ulit guys. At doon ay uminom na naman nga etong si Kai ng gamot. At nakiusap nga siya doon sa kanyang ina na siya na yung maggumamit doon sa extra na kotse nila guys. Ngunit hindi nga siya pinayagan ng kanyang ina guys. Dahil hindi nga alam ng kanyang ina na meron ngang nakasulat doon sa kanyang sasakyan. At nung nakarating na nga itong si Kai doon sa kanilang school nga guys ay nagmamadali nga siyang takpan yung kanyang kotse at dumating nga itong si Dodong. At doon nga ay nalaman na nga din ito ni Dodong na yun yung araw ng magiging exam nito ni Kai guys. At ito naman nga si Kai, sinabi niya na wag daw nga siyang kulitin nito ni Dodong dahil nagmamadali daw nga siya guys. At nakita na rin nga nito ni Dodong yung may sulat sa kotse nito ni Kai. At sabi naman nga nito ni Dodong na hindi daw yun yung dapat huling makita nito ni Kai yung nakasulat sa kotse nito. At doon nga ay nagpost nga itong si Dodong nga guys. At umalis na nga din agad itong si Kai. At eto nga guys ang nangyari din na eto nga si Angge ay doon na ipresenta na naman nga niya ulit yung kanyang pangalawang nagawa na packaging nga guys. At doon ay na-approve na nga ito ni Diana. At tuwang-tuwa nga itong si Angge guys. At ito nga si Angge ay andun nilibre nga niya ng lunch itong si Tisay guys. At doon ay napag-usapan nga nila na hindi daw nga big deal yung nangyari doon kay Kai kapag sa kanila daw nangyari yun. Ngunit kay Kai daw nangyari kaya naging big deal daw nga guys dahil mayaman daw nga ito. Kung sa kanila daw nga yun nangyari ay hindi ganon yung magiging reaksyon ng mga tao. At doon guys ay eto palingon-lingon nga din etong si Tisay at nahalata nga nito ni Angge guys. At sinabi nga nito ni Angge guys na hinihintay daw nga nito ni Tisay etong si Aileen. At sabi naman nga nito ni Tisay na kasi nga sinanay nga siya nito ni Aileen na magkasama daw nga sila lagi sa pagkain guys. At doon ay natanong nga din nito ni Tisay na sa tingin ba daw nga nito ni Angge na eto daw nga si Diana yung may kagagawa noon. At sabi naman nga nito ni Angge na
mas okay na rin daw yun dahil nakapagiganti na din daw nga itong si Diana. At dun guys ay narinig nga ito ni Otep at lumapit agad itong si Otep doon kina Tisay at Angge guys. At doon din ay eto sinabi nga nito ni Otep na magpalibre din daw siya doon kay Angge. At ayaw nga sana nito ni Angge, ngunit nagpupulit itong si Otep guys. At eto nga din ang nangyari na eto ding si Tisay ay tinanong niya nga etong si Otep kung matagal na ba daw nga ito nagtatrabaho doon kay Diana. At natanong din niya nga guys kung kilala na daw nga talaga nito ni Otep etong si Diana. Sabi naman nga nito ni Otep na hindi rin daw masyado dahil palaging busy daw nga itong si Diana. At kapag nagkasama daw nga sila ay palagi daw nga itong may katawag daw nga guys sa kanyang cellphone. At nagda-drive lang daw nga siya lagi. At doon nga guys ay eto ding si Otep ay sinabi niya nga agad doon kay Diana nung nakabalik na nga itong si Otep doon sa kanila guys. At sinabi niya na eto daw ngang si Tisay ay nagdududa na nga doon kay Diana at hindi nga makapaniwala itong si Diana sa kanyang nalaman nga guys na nagdududahan na nga siya neto ni Tisay. Ayun guys, yun na nga po ang mga nangyari sa episode po na ating napanood. Kung gusto niyo po na malaman kung ano po yung teaser sa susunod na episode ay may nagawa na po akong pa-update. Maraming salamat po sa iyong panonood at sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!